O ayan, baka iba naman yung iisipin ninyo sa hurma ng ating tinapay. Kasi basta ito talaga yung i-post ko ay marami talagang nagko-comment na kung ano-ano para daw ano. Mga palangga, to this video ay share ko po sa inyo yung ating puro chocolate ng ating chocolate rolls. Marami na po tayong mga na-upload na video pero hindi pa po ako nito nakapag-share ng aking recipe. Basta chocolate flavor ay paborito talaga ng mga bata kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. So dito ay uunahin po nating gawin yung ating palaman. Meron tayo ditong 1 and 1/2 cup ng ating third class flour, 1 cup ng ating sugar. At para maging chocolate na chocolate talaga yung lasa ng ating palaman ay maglagay po tayo dito ng 3 tablespoon ng ating cocoa powder at i-mix lang po natin yan. Ito po yung ginamit ko na cocoa powder at ito din yung ginamit ko na cocoa sa aking mga Bavarian chocolate filling. Kung wala kayo nito mga palangga ay pwede lang naman yung Benzdorf. Makabili lang po kayo ng Benzdorf na tingi or 1/4 po sa kilo. At pagkatapos ay maglagay na po tayo dito ng ating 1/4 cup ng ating tubig at 1/2 cup ng ating margarine. At half tablespoon ng ating vanilla. At haluin lang po natin ito hanggang sa mag-well combine, hanggang sa mag-firm na po yung ating mixture filling. Sa ating tubig dito ay tansyahin nyo lang po kasi hindi po tayo magkapariho ng brand ng ating harina. Yung kailangan natin dito na mixture ng ating filling ay hindi masyadong matigas at hindi din masyadong malambot. At itabi lang muna natin ito yung ating palaman. Gagawa na tayo ng ating chocolate dough. So ito po yung ating mga sangkap sa ating video screen sa ating chocolate dough. Meron tayo ditong 200 grams ng ating sugar, 15 grams ng ating yeast, 18 grams ng ating rock salt, at 2 tablespoon ng ating cocoa powder at 1/2 tablespoon ng ating food color na chocolate brown. At maglagay tayo dito ng 120 grams ng ating margarine. And then haluin lang po natin ng kaunti. Maglagay na po tayo dito ng isang piraso lang po na large na itlog at 1 tablespoon ng ating vanilla. At maglagay tayo dito ng 1/3 cup ng ating mantika. And then haluin lang po natin ito ng kaunti. Kung may bread improver kayo mga palangga, ay maglagay po tayo dito ng 5 grams ng ating bread improver. Kung wala kayong bread improver, ay pwede lang naman na wag na kayong maglagay. And then, ilagay na po natin yung ating 2 cups na tubig. Yung ating tubig dito mga palangga, ay tansyahin lang po talaga natin. Yung gamit ko dito na harina is first class flour. Minsan talaga ay magkaiba po tayo ng kaunti ng measurement po ng ating tubig kasi hindi po tayo magkapariho ng brand ng ating harina na mga ginagamit. Kasi may mga harina po tayo na matakaw sa tubig, may harina din tayo na kaunti lang po yung tubig na kailangan. Kailangan po talaga na yung ating tubig ay tansyahin lang po talaga natin. Pwede din kayo ditong gumamit ng all-purpose flour. Make sure lang po natin na tunaw na po yung ating asukal at yung ating asin bago po natin ilagay yung ating harina. Kung wala naman kayong mga tools na pwedeng pangpakinis ng ating dough ay pwede talaga natin itong masahin ng manumano. Bali kung manumanuhin po natin ito sa papakinis, bali ipahinga lang po natin yung ating dough ng mga 1 oras. After ng 1 oras ay pwede na po nating masahin yung ating dough hanggang sa mapakinis po natin yung ating dough hanggang sa ito'y maging elastic at ma-achieve po talaga natin yung makinis na dough. Ayan pong aking dough mga palangga, napakakinis po kasi idinaan ko po ito sa aking dough roller at cut ko lang po ito sa 30 grams. Pag gumawa kayo nito mga palangga, ay depende na sa inyo kung ilang gramo yung gusto ninyo na putol dito at kung magkano po ang inyong bintahan. Ang importante lang po kayo ay mag-costing bago po kayo magbinta. At pagkatapos po natin itong putulin lahat ay pwede na natin itong figurahin agad. I-form lang po natin ito lahat ng pabilog at pagkatapos po natin itong mapigura ng pabilog ay diretso na po natin ito laparin at lagyan po natin ng palaman. Sa mga nagtatanong po, bakit po daw yung asin at yung yes ay bakit ko daw sinabay? Mga palangga ay almost 13 years na po namin itong ginagawa kasi ito po yung aming ginagamit na brand ng aming yes. Ipapakita ko po sa inyo mamaya mga palangga yung ginagamit namin na yes. Ay wala naman pong problema sa kanyang proofing. Maganda naman yung alsa niya kahit pinagsabay ko po yung ating yes at yung ating asin. Ayan mga palangga, lalo po nating pinasarap yung ating palaman kasi nag-add pa po tayo dito ng cheese. Yung ating cheese ay ginayat ko lang ng pahaba at kailangan po ay isarado lang po talaga nating maigi yung ating dough para hindi po lumabas yung ating filling pag ito'y ating ipinereto. Mga almost 13 years na mga palangga noong mga niluluto ko ng mga pangprito na mga tinapay or kung ano-ano pa. Yung mga pang-steam po natin, kahit ano po yung mga niluluto ko na nilalako ko mga palangga. Pagkatapos kong
gawin ay ako pa yung naglalako sa mga niluluto ko. At yung ating tray or plancha ay banyahan lang po natin ng shortening. At ganito lang po natin isalansan mga palangga. Yung ating pinagdugtungan ay doon po natin ilagay sa pinakailalim para po hindi bumukaka pag nagprito po tayo. At rest lang po natin or paalsahin lang po natin itong ating dough ng 2 hanggang 3 oras at depende din sa ating room temperature. Dati sabi ko, dalawa po yung bread improver na brand na ginagamit ko. Ito po yung Oven Spring at yung Eurobakers na Unico Bread Improver. At ito naman po yung gamit namin na yes na ang sabi ko po ay wala pong problema kahit isama ko pa sa ating asin or paghalu-haluin po natin. Almost 13 years na po namin itong ginagawa mga palangga. Wala naman pong problema. At pagkalipas ng 2 oras at kalahati ay malaki na po yung aking dough ay pwede na po natin itong prituhin. At kailangan po pag mainit na po yung ating mantika ay pahinaan na po natin yung apoy ng ating kalan para hindi po mabigla, para hindi masunog po yung ating tinapay. At para maging lutong-luto talaga yung loob at pagkalipas po ng mga ilang segundo ay agad na po natin itong bulubaliktarin. Bulubaliktarin lang po talaga natin para hindi po bumalik pag tayo po ay nagbaliktad na. Huwag po nating hintayin na medyo magluto na po talaga yung kabila bago po natin baliktarin kasi ay babalik po yan. Mahirapan po tayo. At kung magtatanong naman kayo kung ano po yung mantika na gamit ko ay palm oil po itong mantika ko. Ito po yung dinideliver sa aming supplier. At nang natapos na nating lutuin lahat mga palangga ay palamigin lang po na. Dito na po tayo sa ating coating. Ito po yung mga ingredients natin para sa ating coating. At para sa ating chocolate coating ay meron tayo ditong 1 cup ng powdered milk, 1/2 cup ng ating powdered sugar, at maglagay tayo dito ng 2 cups na cocoa powder. Yung cocoa powder na ginagamit ko dito sa ating coating ay yung ordinary cocoa lang po, yung mumurahin lang po na yung tag 80 pesos per kilo. Nasa market lang po natin yan mabibili. I-mix lang po natin yan. Ito po yung ating dough ay lagyan po natin ng condensed milk. Basahin lang po natin ito ng condensed milk para dagdag din tamis at sarap ng ating donut at para dumikit na rin dito yung ating coating. At sa aking 1 kilo na harina ay nakagawa po ako dito ng 60 piraso sa tag 30 grams at ang bintahan ko po dito ay 7 pesos po. At kung gusto naman ninyo na makapal po yung inyong coating ay pwede naman talaga ninyo itong i-double coat para matagal pong malusaw. Ayan na nga mga palangga ko, sana ay nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video ng ating recipe ng ating mga tinapay. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!